So ito naman, magbibigay din naman ito ng inspirasyon sa ating lahat. Kasi maganda din yan, Gani, di ba? When we try to think of ways na paano pa kaya tayo makakatulong sa ating kapwa, maganda rin na napapakinggan natin at nalalaman din natin yung mga ginagawa ng iba naman para naman kumbaga magsilbing ang inspirasyon sa atin para kumbaga maging kahalintulad sa kanila. Pilipino ako! Pilipino ako. Pilipino ako. Ang edukasyon po ay mahalaga, kaya naman ang bawat bata ay dapat lamang mabigyan ng pagkakataon upang makapag-aral. Ang bagay na yan ang naging panuntunan ni Attorney Angelo Valencia o mas kilala bilang Kuya Pultak. Pinatunayan niya na hindi hadlang ang bundok, karagatan upang maabot niya ang mga bata na nangangailangan ng edukasyon. At ang pagpapahalaga niya sa edukasyon ay di lamang niya na ituturo sa mga bata, kundi pati sa buong komunidad. Ako si Angelo Valencia, isang abogado, pero ngayon ay isang community worker. Ang proyekto namin ay Classroom ng Pag-asa na nagmula sa Benguet at tumungo sa Palawan, sa Maguindanao at ngayon ay nasa Sulu. Ito ang aming laban. Ito ang aming handog sa bayan. Nung nasa UP ako, meron kaming organisasyon, yung sinasabing UP ECOSOC. Tuwing Wednesday and Saturday, nagtuturo kami ng mga bata doon sa mga lugar na tinatawag na puok. At dito nakita namin na yung pag tinuruan mo yung bata, pagbalik na the following, parang may mas yabang siya na nakakasagot siya sa mga tamang aral. Nung mga 2011, Good Friday, na-aksidente ako eh. Diver kasi ako. Nasa Tubata kami. Unang dive, na-aksidente ako dahil may nire-rescue kasi ako, may kasama kami parang pamangkin at masyado nang malalim. Pero naramdaman ko sa lalim na 156 feet, may pumutok sa likod ko eh. Sa tamang palad naman, hindi na, doon na lang sa boat, naka-oxygen ako ng 2 days. Dahil wala akong balance, kailangan ko isarado yung mata ko. Yun yung sinasabi ko na sa kadiliman, minsan yun ang napakaliwanag. Kasi malalaman mo kung ano pa yung pwede mong gawin. Nagsimula akong mag-isa, minsan naging 3 na, then later on, dumami na. Yung plano namin na magtayo lang ng isang classroom, ay siguro ngayon mga mahigit 50 na. At ito'y pinangungunahan na hindi lamang ako, ngunit na ibang tao. Kasi sa proyekto naming Classroom ng Pag-asa, walang leader-leader, lahat follower. So we do not walk in front of the people, we do not walk behind the people, we walk side by side. If you don't allow the people to own what they want, hindi yun magsasucceed. At kami ay naniniwala na ang edukasyon ng mga kabataan ang susi sa ating kinabukasan. Kahit wala na tayo dito, hindi naman namin intensyon na magkaroon ng premyo, ng kayamanan, ay gusto lang namin na itong batang mga to ay malinaw ang isip nila. Dahil ang kabataan yan ang mga leaders ng ating bayan in the future. Ang napili lang talaga, yung Benguet, yung Mount Pulag. Kasi sabi nga namin, if it takes a village to raise a child, it would take the community to take care of the mountain. So hindi lang fino-fortify yung education nila. Katulad nga na nasabi ko, ang gastos para sa kanila pababain ang kanilang mga anak at malayo sa kanilang mga magulang. Kaya nilapit namin ang edukasyon sa kanila. Yun lang ang napili namin school. Yung sa mga iba, ay yun yung siguro handog. Tinuturo kami kung saan daan. Alam mo, umabot na kami sa Palawan, umabot kami sa Kalayaan Island, sa Pag-asa. Yung pinakamahirap, yung sa Sulu. Kasi kakausapin mo yung mga tao. Sasabihin nila, babaguhin mo yung edukasyon namin dito, yung pananaw namin sa religion. Dapat hindi tayo maantala at mawalang gana. Kasi dapat yung may kakayahan at malawak na pag-iisip, lalong paglawakin at kumbinsihin ang ating mga kapatid na ito ang nararapat na daan. Alam mo, natatapos namin yung schools in 45 days, 5 classrooms. Ibig sabihin nun, 9 na araw, 1 classroom. Bakit? Kasi Muslim man, Kalanguya, Igorot, Ibaloy, at iba-iba pang katutubo na mga unang Pilipino, alagaan mo ang mga anak nila. Sigurado ko, sabi sa iyo,
Mabilis pa sa alas 4 susunod ang mga tatay nila at mga nanay nila. Mula sa Benguet hanggang sa Sulu, gano'n ang naging modelo namin. Equity, wala kaming binabayaran na labor. Yan ang tinatawag nating bayanihan. Without a sense of caring, there would not be a sense of community. And the only way for this country to move forward is to really not have a sense of entitlement. It's really to have a sense of caring and to pursue bayanihan. Hindi ko kwento ito. Kwento na maraming Pilipino. Marami pang batang magiging katulad natin at tutuparin nila ang kanilang munting pangarap. Teach us how to dream and we will fulfill our dreams.